Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at sana itong vlog ko ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga kapwa-guro, sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong vlog ko ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip, papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga co-teacher? Sa inyong mga kaguruan, maraming salamat sa inyong lahat. Meron tayong latest ngayon about salary increase. Kasi napanood ko yung FB post ng Alliance of Concerned Teachers, si former Congressman Tino. Kasi yung grupo nila ay nagkaroon ng dialogue sa DBM. At isa sa napag-usapan doon ay yung salary increase. According to former Congressman Tino ng ACT Party List, Salary Standardization Law 6, yung scheme ng salary increase na i-apply ng DBM para sa ating mga guro at iba pang kawani ng gobyerno. Alam nyo, this 2024 yan. Alam nyo, dear teachers, sanay na tayo sa Salary Standardization Law kasi nakalima na tayo SSL. Tama ba sa Sir Bong? Itong sinasabing SSL 6 ng DBM, wala akong idea, hindi natin alam kung magkano yung magiging increase. Alam ko yung ACT hindi rin nila alam kung magkano yung magiging increase. Kasi sa SSL, by trans ito na ginagawa. Kaya lang bakit ganun, nakakalimang salary standardization na tayo, SSL 1 to SSL 5, tapos na natin ito. Pero hanggang ngayon, may clamor pa rin sa pagtaas ng sahod yung ating mga guro at ibang kawani ng gobyerno. Ibig sabihin, hindi nagiging worth sa atin yung salary standardization increase. Tama ba yung observation ni Sir Bong? Ano ang observation natin? Bakit nakakalima na tayong SSL pero until now, hindi pa rin sapat yung sahod ng ating mga guro at iba pang kawani ng DepEd? Kasi sa observation natin, hindi naman ganun kalaki yung increase ng SSL na ginagawa by trans. Halimbawa, kung nagtakda ng 10,000 increase, tapos hahatiin ito sa mga trans, ang nangyayari, kinakain na lamang yung increase ng inflation. Nagiget ba si Sir Bong? Hindi natin pinipreempt yung salary standardization increase 6. Kasi sabi ni Sir Benjo base sa ng Teachers Dignity Coalition, ang sabi daw ng DBM, yung increase this 2024 ay magiging mas malaki, Parang ganito yung sinasabi ng DBM. So ito na lang yung aasahan natin, na maging mas malaki talaga yung salary increase ng ating mga guro this 2024 kasama yung ibang kawani ng DepEd. Ganun pa man, magiging thankful na lang tayo kasi kahit paano meron tayong aasahang increase this 2024. Yung increase na yan ay sinasabi natin retroactive. Gaya ng sinasabi natin, yung increase ng 2024 ay magsisimula ng January 2024 kahit pa last quarter ng taon natin matanggap itong salary increase na ito. Kasi yung salary increase, ang sabi ng DBM ay nasa ating Pangulo na, President Bongbong Marcos for approval. Alam niyo, confident ako na ito ay aaprubahan ng ating President Bongbong Marcos kasi lately, yung kanyang ilang
yung kanyang ilang press statement ay tungkol sa concern sa ating mga guro. O, nabago yung aking outfit, no? So, magic na naman. So, ituloy natin yung pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Alliance of Concerned Teachers, through former Congressman Tino, SSL6, yung magiging scheme ng salary increase natin. At gagawin itong 4 tranches. Ibig sabihin yan, 4 na taon yan. At this year, 2024, ito yung unang taon ng trans, o first trans ito, no? I mean, this 2024, ito na yung simula ng unang taon ng trans under SSL6. Ganon. So, naintindihan ba, Sir Bob? So, ang expectation lang natin, sana malaki yung increase kada trans. Kasi kung maliit lang yung increase ng kada taon na trans, kakainin lang ng inflation yung increase natin kada taon under SSL6. Meron ding latest sa career progression. Isa rin ito sa nabanggit ni former Congressman Tino ng ACT. Sabi daw ng DBM, meron ng implementing rules and regulations or IRR itong career progression na sinabit na ng DepEd sa DBM. So, alam nyo, magandang balita to kasi posible na ipatupad na yung career progression. Kasi kung ibinigay na ng DepEd sa DBM yung IRR ng career progression, pag-aaralan ng DBM yung mga additional na teaching positions para bigyan ito ng budget. Alam niyo, sa pagkakaunawa ni Sir Bong, DepEd ang nagkikreate ng teaching positions, then binabudgetan ito ng DBM. Parang ganito. Kasi alam niyo, kapag may budget na yung mga kinreate ng DepEd, like, kasi meron tayong teacher 1, 2, and 3, teacher 4, teacher 5, teacher 6, teacher 7, meron tayong master teacher 1 to master teacher 3, master teacher 4, master teacher 5, at iba pang mga teaching positions ng career progression. Alam niyo, ang mangyayari dito, i-distribute yung mga items na yan sa mga regions. Alam ko ang magdi-distribute niyan ay DBM. At kapag available na yung mga teaching positions na to, sa mga division offices natin, i-announce yan ng ating mga respective division office. Then, kapag available na sa division office, pwede nang applyan ito ng ating mga guro. Although sinasabi ng DBM na meron ng IRR ang career progression, kaya lang wala pang DepEd order na nire-release para sa IRR ng career progression. So, meron ba kayong natutunan sa ating vlog ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.